sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Port of General Santos, isa sa ilalim sa structural assessment matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Port of Malalag sa Davao del Sur, magsisilbing alternatibong daungan. 49th founding anniversary ng PMO Panay Guimaras, masayang ipinagdiwang. Oil Spill Response Preparedness, pinatibay ng PMO Negros Occidental Bacolod Banago sa isinagawang drill exercise. At PMO Negros Oriental Siquijor nakiisa sa mangrove planting para sa World Environment Day. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Magsisilbing pansamantalang alternatibong daungan ang Port of Malalag sa Davao del Sur habang nananatiling suspendido ang operasyon ng Port of General Santos dahil sa pinsalang dulot ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Isa sa ilalim sa masusing Structural Integrity Assessment ang Port of Gensan matapos maapektuhan ang mahalagang pasilidad ng Pantalan. Sa direktiba ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago, agad na ipinag-utos ang koordinadong aksyon sa pagitan ng Port Management Office SOC Sargen at PMO Davao upang magamit ang Port of Malalag at matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kargamento sa rehiyon. May kapasidad ang Port of Malalag na tumanggap ng bulk, break bulk, conventional at containerized cargo depende sa availability ng cargo handling equipment. Binigyan diin ni GM Santiago ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na daloy ng transportasyon at kalakalan, gayon din ang agarang paggalaw ng relief at humanitarian cargoes para sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Samantala, ang Port of Sasa sa Davao City naman ang magsisilbing terminal para sa mga pasaherong apektado ng pansamantalang paghinto ng operasyon sa Port of Gensan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, patuloy na pinagtitibay ng PPA ang kahandaan ng mga pantalan upang suportahan ang transportasyon, kalakalan at agarang pagtugon sa panahon ng kalamidad. Ani Morales para sa PPA TV. Masayang ipinagdiwang ng Port Management Office Panay Guimaras ang ika-49 na anibersaryo nito nitong ika-1 ng Hunyo 2026. Sa programa, ibinahagi rin ang mensahe ni PPA General Manager J. Santiago kung saan binigyan diin niya ang mahalagang papel ng PMO Panay Guimaras bilang pangunahing daungan na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsilbi rin ang anibersaryo bilang pagkakataon upang balikan ang mga tagumpay ng PMO Panay Guimaras sa loob ng 49 na taon at pagtibayin ang sama-samang adhikain nito na makapaghatid ng mas mahusay at maaasahang serbisyo publiko. Happy 49th Anniversary PMO Panay Guimaras! Rica Ligista para sa PPA TV. Aktibong nakilahok ang Port Management Office Negros Occidental Bacolod Banago o PMO-NBB sa isang oil spill drill na pinangunahan ng Shell Pilipinas Corporation nitong ika-10 ng Hunyo 2026. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na paghahanda ng mga ahensya at stakeholder sa mga posibleng insidente ng oil spill at iba pang sakuna na makakaapekto sa karagatan. Sa isinagawang drill, ipinakita ng mga kalahok ang wastong pag-deploy ng 2 oil spill boom na pangunahing gamit sa pagkontrol sa pagkalat ng langis. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kahandaan, kaalaman at kakayahan ng mga empleyado sa tamang pagtugon sa mga emergency, lalo na sa mga insidenteng maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko at sa kapaligiran. AK Panagiton para sa PPA TV. Nakilahok ang PMO Negros Oriental Siquijor sa isang mangrove planting activity na isinagawa sa Maaslum, Manjuyod, Negros Oriental bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day ng United Nations at Philippine Environment Month. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapanumbalik ng mga mangrove ecosystem na nagsisilbing proteksyon laban sa coastal erosion, storm surge at iba pang epekto ng pagbabago ng klima. Ayon sa PMO NOS,
Ang kanilang pakikilahok sa aktibidad ay bahagi ng patuloy na suporta ng Philippine Ports Authority sa mga programang nagtataguyod ng environmental protection at sustainable development sa mga komunidad. Paul Kalayag para sa PPA TV.